Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naisalaysay sa hadith ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an na nabanggit ni Imam Bukhari sa kanyang mga hadith na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay gumuhit ng square. Okay? Pagkaguhit niya ng square, sinabi niyang ito yung kamatayan ng isang tao. Itong square na ito. Subhanallah. So, ang tao ay nandito sa gitna. Tayyib. At ang mga pangarap ng isang tao ay nandyan sa labas ng square na yan. Subhanallah. Wa khatta khututan as-sighar. At gumuhit siya ng maliliit na guhit dito sa loob. Ganyan. Hadhil a'rad, itong mga guhit na maliliit na ito yung mga pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susubukan dito, pamilya, kabuhayan, trabaho, sakit, hospital, kahit anong pagsubok. Darating at darating yan sa isang tao. Yung isang tao, namumuhay dito sa loob, yung pangarap niya nasa labas. Nasa labas. Ibig sabihin nun, hindi pa siya darating sa kanyang pangarap, dadatnan siya ng kamatayan. So walang takas ang isang tao. Dito, kamatayan. Dito, kamatayan. Dito, kamatayan. At doon ay kamatayan. Subhanallah. Kaya naman marapat sa isang Muslim na huwag puro pangarap at makamundong bagay ang iyong iniisip. Paghandaan mo ang iyong kabilang buhay. Dahil yun ang totoong pamumuhay. Subhanallah. Napakaraming masasaksihan natin sa halimbawang ito. Halimbawa, engineer. Gusto niyang maging engineer, di ba? So, ang pagiging engineer, dadaan ka muna sa maraming bagay. Mag-aaral ka ng elementary, high school, college, tapos may iba't iba ka pang experience dito dapat. Pero yung kamatayan, nandito na. Maraming namamatay na batang-bata pa. Na pangarap niyang maging engineer, pangarap niyang maging doktor, pangarap niyang kung ano man dyan. Pero hindi siya dumadating sa kanyang pangarap dahil nauunahan siya ng kamatayan. So yan yung mas malinaw na paliwanag ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya huwag ka puro pangarap, mahal na kapatid. Subhanallah. Nakakapagtaka na ang pangarap ng isang tao ay napakahaba at hindi pa kasya ang kanyang edad. Mayroon tayong makikita mga taong nasa 70 na ang kanyang edad pero nangangarap pa rin siyang maging di ba? Nangangarap siyang maging mayaman, nangangarap siyang maging businessman pero nasa 70 years old na. Subhanallah. Kung titingnan natin, napapalapit nito sa kamatayan. Subhanallah. Maaring nandito na yung kamatayan pero yung pangarap niya napakalayo pa. La ilaha illallah. Kaya marapat lang bilang isang Muslim na huwag tayo puro pangarap sa mga makamundong bagay, bagkus paghandaan din natin ang ating kabilang araw. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.